The Pinnacle of Life Kabanata 1-5, Kailangang magpakatawan. Sa sandaling ito, si Beatrice, ang nakababatang kapatid ni Dorothy, ay nanunuya, "Ate, bakit ipinagtatanggol mo pa rin ang basurang ito? Tingnan mo siya, nag-ambag ba siya ng 1 sentimo mula nang siya ay pumasok sa aming pamilya? Nagbigay na ba siya ng regalo sa amin ni inay? Hindi. Ano pa ba ang magagawa niya bukod sa paghingi ng pera sa aming pamilya? Sa tingin ko dapat mo siyang iwan sa lalong madaling panahon. Maraming kabataan, mahuhusay, at karapat-dapat na lalaki ang naririto ngayon. Ang sinuman sa kanila ay 1,000 ulit na mas mahusay kaysa sa kanya." Nang marinig nila ang mga salita ni Lady Beatrice Essex, lahat ng mga kabataang lalaki ay hindi na makapaghintay na magsalita. Sumasang-ayon ako. Ang pagiging kasal sa talunan na ito ay tunay na kapos-palad para kay Lady Dorothy, mas mabuti na agad na ipawalang bisa ang kasal. Sabi ng isang binata, "Handa akong pakasalan kaagad si Lady Dorothy, magbibigay ako ng dote ng isang mansyon sa Beverly Hills na nagkakahalaga ng $30 milyong at isa pang $20 milyong na pera." May iba agad na sumigaw, $30 million mansion in Beverly Hills. Dapat iyon ang pinakamurang bahay sa kapitbahayan. Handa akong magbigay ng mansyon na nagkakahalaga ng $80 milyon sa Beverly Hills kung pakakasalan mo ako, Lady Dorothy. Ang isa naman ay sumigaw, Ako. Hanggat pinakasalan ako ni Lady Dorothy, lahat ng bilyong ari-arian ng Joneses family ay magiging iyo. Namutla ang mukha ni Alex sa kahihiyan. Namutla na rin ang mukha ni Dorothy. Nanlumo siya dahil sa sumunod na sinabi ng kanyang ina. Natuwa si Madam Claire na makita ang lahat na nag-aalok ng napakataas na dote para sa kamay ng kanyang anak na babae sa kasal at sinabing, "Mga Ginoo, mangyaring tumira at makinig sa aking sasabihin. Ang totoo, ang aking anak na si Dorothy ay nagkaroon kamakailan ng isang problema at aksidenteng nabangga si Sir Gaston Gates ng Thousand Miles Corporation. Nagbanta si Sir Gaston na patakbuhin ang aming Essex Construction sa negosyo. Kung sino man ang handang tumulong kay Dorothy sa gulo na ito, nasa iyo ang aking pagpapala para sa kamay ng aking anak na babae sa kasal." Hindi niya binanggit na hiniling ni Sir Gaston na makasama si Lady Dorothy, kung hindi, itataboy niya ang pamilya Essex sa labas ng bayan. Napuno ng galit si Alex at napabulalas ng malakas, "Hindi ako papayag dyan, si Dorothy ang asawa ko." Hinampas ni Madam Claire si Alex sa mukha niya at sinabing, "Sino ang asawa mo? Hindi mo ba alam na ikaw ay walang tao? Wala kang karapatang magsalita." Muli siyang nagtanong, "Mga Ginoo, ano ang masasabi ninyo?" Matapos marinig ang banta ni Gaston Gates, lahat ng nag-aagawan na pakasalan si Lady Dorothy ay nagbago ng husto at hindi umimik kahit isang salita. Ang Thousand Miles Conglomerate ay ang nangungunang korporasyon sa California. Ang kanilang mga ari-arian ay nagkakahalaga ng $1 trilyon. Ang isang salita mula sa pamilya Gates ay maaaring magpang-inag sa mundo. Ang mas nakakatakot ay ang katotohanan na si Lex Gunther, ang may-ari ng Thousand Miles Conglomerate, na kilala bilang Lord Lex, ay ang don ng underground world ng California, na may hindi maarok na kapangyarihan at impluensya. Wala sa kanila ang naging baliw para maging kaaway ng Thousand Miles Conglomerate para lang sa kasal ni Lady Dorothy. Nasaksihan ang lubos na katahimikan ng sandaling iyon, bahagyang lumubog ang puso ni Madam Claire sa hindi mapakali. Biglang may nagsabi, "Sige, aayusin ko ang usaping ito sa Thousand Miles Conglomerate, at kapag natapos na ito, ipapakasal ko si Lady Dorothy." Lumingon ang lahat at lahat ng mata ay nasa isang binata na nakasuot ng Giorgio Armani suit na may pambihirang ugali na naglalakad papasok na nakataas ang ulo. Ay ang don ng underground na mundo ng California, na may hindi maarok na kapangyarihan at impluensya. Wala sa kanila ang naging baliw para maging kaaway ng Thousand Miles Conglomerate para lang sa kasal ni Lady Dorothy. Nasaksihan ang lubos na katahimikan ng sandaling iyon, bahagyang lumubog ang puso ni Madam Claire sa hindi mapakali. Biglang may nagsabi, "Sige, aayusin ko ang usaping ito sa Thousand Miles Conglomerate, at kapag tapos na ito, ipapakasal ko si Lady Dorothy." Lumingon ang lahat at lahat ng mata ay nasa isang binata na nakasuot ng Giorgio Armani suit na may pambihirang ugali na naglalakad papasok na nakataas ang ulo. Ay ang don ng underground na mundo ng California, na may hindi maarok na kapangyarihan at impluensya. Wala sa kanila ang naging baliw para maging kaaway ng Thousand Miles Conglomerate para lang sa kasal ni Lady Dorothy. Nasaksihan ang lubos na katahimikan ng sandaling iyon, bahagyang lumubog ang puso ni Madam Claire sa hindi mapakali. Biglang may nagsabi, "Sige, aayusin ko ang usaping ito sa Thousand Miles Conglomerate, at kapag natapos na ito, ipapakasal ko si Lady Dorothy."
Lumingon ang lahat at lahat ng mata ay nasa isang binata na nakasuot ng Giorgio Armani suit na may pambihirang ugali na naglalakad papasok na nakataas ang ulo. Medyo lumubog ang puso ni Madam Claire sa hindi mapakali. Biglang may nagsabi, sige, aayusin ko ang usaping ito sa Thousand Miles Conglomerate, at kapag natapos na ito, ipapakasal ko si Lady Dorothy. Napalingon ang lahat at lahat ng mata ay nasa isang binata na nakasuot ng Giorgio Armani suit na may pambihirang ugali na naglalakad papasok na nakataas ang ulo. Medyo lumubog ang puso ni Madam Claire sa hindi mapakali. Biglang may nagsabi, sige, aayusin ko ang usaping ito sa Thousand Miles Conglomerate, at kapag tapos na ito, ipapakasal ko si Lady Dorothy. Lumingon ang lahat at lahat ng mata ay nasa isang binata na nakasuot ng Giorgio Armani suit na may pambihirang ugali na naglalakad papasok na nakataas ang ulo. Young Master Spark. Mabilis na binati ni Madam Claire ang papasok na tao. Lahat ng tao sa villa ay may nakasulat na respeto sa kanilang mga mukha. Siya si Spark Rockefeller, ang batang direktor ng Rockefeller Group. Bagaman ang tunay na bilang ay hindi alam ng mundo, tinatayang ang yaman ng Rockefeller Group ay umabot ng hanggang 300 bilyong dolyar, higit sa lahat ng pinagsama-samang mga ito. Subalit nang makita ni Alex ang lalaking ito, sinugod niya ito ng may galit na mga mata, hinawakan siya sa kwelyo at sumigaw, hayop ka. Si Dorothy ay ang iyong hipag. Paano mo matatawag na tao ang iyong sarili kung gusto mong pakasalan ang iyong hipag? As fate had it, si Spark ay pinsan ni Alex. Siya ay anak ng kanyang tiyuhin, si John Rockefeller. Malaki ang galit ni Alex sa kanilang dalawa. Naalala niya ang isang maliit na insidente na naganap noong nakaraang Oktubre, pagkatapos na masangkot ang kanyang mga magulang sa aksidente sa sasakyan, si John ang lumabas at kinulit ang kanyang ama para sa katiwalian at ninakaw ang Rockefeller Group na itinayo ng kanyang mga magulang, at pinalaya si Alex sa tirahan ng mga Rockefeller. Kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging ganito kahirap ang sitwasyon ni Alex sa kasalukuyan. Tiningnan ni Spark si Alex ng may pag-aalipusta, at sinabing, anong hipag? Pinalayas ka sa tirahan ng mga Rockefeller ng sarili mong lolo, paano maituturing na hipag ko si Lady Dorothy? At saka, hindi mo siya deserve. Hinayla ni Madam Claire si Alex at sinipa. Pagkatapos ay lumingon siya ng may ngiti, sinabi kay Spark, Master Spark, napakapalad ko na ang isang taong pinahahalagahan mo ay nakapaglaan ng oras para sa akin ngayon. Natatawang sabi ni Spark, Madam, birthday mo ngayon, pumunta ako dito para batiin ka ng personal. Ito ay isang 100 taong gulang na ginseng, kahit na kailangan kong tumalon sa mga hoop upang bilhin ito sa halagang 3 milyong dolyar, para lamang ibigay ito sa iyo bilang regalo sa kaarawan. Nang marinig na ang ginseng ay nagkakahalaga ng ganoong kalaking pera, hindi napigilan ni Madam Claire ang kanyang kagalakan. Agad niya itong tinanggap na may matako ng ngiti mula tenga hanggang tenga. Habang nakatingin si Spark kay Lady Dorothy, natulala siya sa kagandahan nito. Halata sa lahat na gusto siya nito. Sa totoo lang, matagal na niya itong pinagnanasaan. Mahina siyang nagsalita, Dorothy, narinig ko ang tungkol sa iyong munting pangyayari sa pamilya Gates. Nagkataon lang na may malapit na kaibigan ang tatay ko sa upper management ng Thousand Miles Conglomerate. Matutulungan kita na lutisin ang usaping ito. Kapag ito ay tapos na, bibigyan kita ng isang engranding kasal na lampas sa iyong imahinasyon. Dorothy, minahal kita ng buong puso at minahal kita simula pa lang nang makita kita. Kapag ikinasal na tayo, magiging iyo ang buong Rockefeller Group. Kalmadong umiling si Lady Dorothy at sinabing, hindi ako makikipagdiborsyo. Napuno ng pananibik si Madam Claire nang mabalitaan niya na ang buong Rockefeller Group ay pag-aari ng kanyang anak. Hinayla niya si Lady Dorothy at sinabing, baliw ka ba? Ang posibilidad na mapunta ang isang taong tulad ni Spark ay mas mababa kaysa sa tamaan ng kidlat. Bakit gusto mo pa ring manatiling kasal sa basurang ito? Pamaling si Madam Claire kay Spark at sinabing, well, Mr. Spark, parang talagang in love ka sa anak ko. Ito ay kahanga-hanga. Simula ngayon, ikaw na ang magiging manugang ko. Natuwa si Spark nang makita ang reaksyon ni Madam Claire. Narinig ko ang balita ng may sakit mong ina at kailangan mo ng kalahating milyong dolyar para sa kanyang operasyon. Narito ang kalahating milyong dolyar, ito ay sa iyo kung maghain ka ng diborsyo kay Dorothy bukas. Sabi ni Spark kay Alex habang walang pakialam na naghahadges ng American Express card sa paanan ni Alex. Namula ang mata ni Alex. Hindi niya matiis na kunin ang pera ni Spark. Hindi na nakatiis si Lady Dorothy, hinayla niya si Alex at sinabing, sasama ako sa iyo sa ospital para makita ang iyong ina. Hindi ko makuha ang kalahating milyong dolyar sa ngayon, ngunit hahanap ako ng paraan. Hinayla siya ni Madam Claire at sinabing, paano mo malalaman?
Wala kaming ganoong kalaking pera, maliban kung ibenta mo ang bahay. Sinasabi ko sa iyo ngayon Dorothy, kung maglakas loob kang lumabas sa pintong ito ngayon, hindi na tayo magiging pamilya. Tumayo si Lady Beatrice at tinulak si Alex palabas ng pinto. Alex, umalis ka na. Pinahiya mo si ate sa presensya mo. Umalis ka dito. Bang! Nasa labas ng villa si Alex at sinundan siya ng pinto. Narinig niyang sumisigaw si Spark mula sa loob ng villa ng, Alex, remember to get a divorce tomorrow. At napuno ng tahimik na gabi ang lahat ng tawanan ng mga bisita. Si Alex ay nagngangalit sa galit at sabik na umalis sa tirahan ng ASEC sa kawalan ng pag-asa. Bagamat siya ay isang asawa lamang sa pangalan ni Lady Dorothy, siya ay tunay na umiibig sa kanya. Sabay silang nag-aral sa kolehiyo at nahulog ang loob nila sa isa't isa noong panahong iyon. It was a match made in heaven, but everything came crash down on their wedding day. Siya ay tumama sa ilalim, nawala ang kanyang mga magulang at ang kanyang kayamanan. Higit pa rito, hinamak siya ng kanyang biyenan na lalong nagpahirap sa mga bagay-bagay. Sa mismong sandaling ito, dahan-daang huminto sa tabi niya ang isang itim na Rolls-Royce Phantom. Master Alex, lumabas sa kotse ang isang lalaking nakasuot ng maayos na suit na nasa edad 50 anyos. Natarante si Alex dahil hindi niya kilala ang lalaking ito at sinabing, tinatawagan mo ba ako? Kilala ba kita? Lumapit sa kanya ang lalaki, bahagyang yumuko at sinabing, ako si Lex Gunther ng Thousand Miles Conglomerate. Nagtatrabaho ako para sa iyong ama. Ano? Natigilan si Alex. Ilang sandali lang ang nakalipas, narinig niya ang pamilyang ASEC na sabik na ibinibenta ang kanilang anak na babae sa pinakamataas na bidder dahil nag-aalala sila na sirain sila ng Thousand Miles Conglomerate. Out of the blue, biglang lumitaw ang kilalang Lex Gunther ng Thousand Miles Conglomerate na nagsasabing siya ay nagtatrabaho para sa kanyang ama. Lahat ba ito ay isang detalyadong kalokohan? Anong negosyo mo sa akin? Tanong ni Alex na may pagtataka. Nabalitaan ko na nahaharap ka sa ilang mga paghihirap kamakailan Mr. Rockefeller. Nandito ako para mag-alok sa iyo ng tulong. Ang PIN ay ang petsa ng iyong kapanganakan. Sabi ng matanda habang inaabot kay Alex ang isang itim na ATM card. Natarante si Alex, magkano ang pera sa account? Sumagot si Lex Gunther, hindi gaanong, isang maliit na 10 bilyong dolyar. Lang ang posibilidad na magising siya. Habang naglalakad si Alex sa pamilyar na ward ng ospital, nakita niyang wala itong laman. Wala ang kanyang ina sa kama. Saan kaya siya nagpunta? Mabilis siyang tumakbo palabas ng ward at nabangga ang isang pamilyar na tao. Hoy, baliw ka ba? Bulag ka ba? Ah, ikaw pala. Ang sikat na basura. Nandito ka ba para samantalahin ako sa pamamagitan ng pagbangga sa akin ng kusa? Dahil ba hindi mo kayang galawin ang sarili mong asawa sa bahay? Well, good news. Dati minamaliit mo ako, pero ngayon hindi mo na ako deserve. Malakas na bulalas ng isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse. Ang pangalan niya ay Chloe, isang kakilala ni Alex. Noong mga college days niya, isang buwan nang nakipag-date si Alex kay Chloe. Natuklasan niya noon na si Chloe ay isang gold digger at nakikipag-flirt sa marami pang iba sa likuran niya at nakipaghiwalay sa kanya. Nasaan ang aking ina? Saan siya nagpunta? Tanong ni Alex na may pagmamadali sa kanyang tono dahil wala siyang oras na aksayahin sa kanya. Ngumiti si Chloe at sinabing, haha, dapat tanungin mo yan sa sarili mo. Ni hindi mo kayang alagaan ang sarili mong ina. Ikaw ay walang silbi. Marunong ka lang bang manghingi ng pera sa asawa at biyenan mo na parang aso? Hinawakan ni Alex sa kwelyo si Chloe at sumigaw, tinatanong kita ulit, nasaan ang nanay ko? Saan mo siya dinala? Ikaw ang nurse na naka-duty dito, bakit hindi mo alam? Nang makita siyang sumisigaw sa galit, natakot si Chloe. Sumagot siya, ayan, nandyan lang siya. Napatingin si Alex sa tinuro ni Chloe at may hospital bed sa aisle, at ang nakahiga sa kama ay ang kanyang ina na si Madam Brittany. Nanay, pinitawan ni Alex si Chloe at tumakbo na namumula ang mata. Sino ang may pananagutan sa pagtrato sa kanyang ina na parang basura? Galit na galit si Alex, Chloe, ginawa mo ba ito? Naalala ni Chloe na ito pala ang ospital na pinagtatrabahuan niya, bakit siya matatakot sa kanya? Siya ang dapat matakot sa kanya. She snorted coldly, so what if it was me? Ikaw ang mahirap, hindi mo kayang bayaran ang mga bayarin niya. Isa itong pribadong ospital. Sa tingin mo ba tayo ay nagpapatakbo ng isang kawang gawa? Kung hindi mo kayang bayaran, ang tanging pagpipilian ay umalis. Anong ginagawa mo pa dito? Hindi ka espesyal. Kung mayroon kang pera, pagkatapos ay magbayad. Kung hindi mo kaya, pasensya na pero para sabihin ko sa iyo na kailangan mong ilabas ang nanay mo sa ospital ngayon. Tinignan ni Chloe si Alex ng masama.
Then she sneered, "Hoy, paano naman ka? Pumalik ka sa iyong biyenan at lumuhag ka sa iyong asawa at magmakaawa sa kanila ng ilang beses, baka magbago ang isip nila at bigyan ka ng pera."